So, good morning, class. Good morning, Ma'am. So, please stand up and let us pray. Mary, please lead the prayer. Let us pray. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Praise to the name of our Lord Jesus Christ. Now and forever. So, please sit down. So, bago tayo mag-proceed sa ating lesson, gusto ko student, kay teacher lang, bago tayo mag-proceed, gusto ko kay teacher lang po ang tingin, hindi po sa katabi. Naintindihan po? Ang tumingin po sa katabi ay tatawagin ko mamaya. Naintindihan ba? So, objectives, please read, children. Wait lang, ganun day sabay-sabay. Ulit. One more. Objectives. At the end of the lesson, the student should be able to identify healthy and unhealthy foods, follow simple safety rules at home and school, practice good hygiene like hand washing and toothbrushing. So, bago kita mag-proceed sa lesson po may papahiling po si teacher na picture, then uhulaan din do po kung anong klaseng item kung sa hygiene, kasi sa hygiene po, buga po kitang ginagamit na mga items, halimbawa po kang toothbrush. So, i-identify do lang po kung anong klaseng, tigpapahiling po, kung anong klaseng pinapahiling ni teacher sa picture. Anong klase pong picture ang nahiling nindo? Soap. Very sabon po. Yes. Very good. Next po. Hindi po toothbrush yan. Yes po, milk. Next po. Very good. Helmet. So, naalala nyo pa ba kung ano yung lesson na diniscuss last meeting? Yes. Ate Ridge? said one. Yung last na lesson, ang naalala ko lang yung lesson ko about sa infant and early childhood, middle childhood, and adolescence. Yes, thank you po. So, what is hygiene? Please read, class. Hygiene is keeping our bodies clean. It helps us stay healthy and avoid sickness. Examples: washing hands, brushing teeth. Yes. Ang hygiene po, it means caring our body. Ano nga ulit po yon? Caring our body. Yes, so dapat lagi nating mini-maintain na laging malinis yung katawan natin. So ano mangyayari kapag hindi tayo malinis sa katawan? Ano pa? Mabaho. So sino laging naliligo dyan araw-araw? Sino? Okay. So dapat lagi natin mini-maintain na laging malinis ang ating katawan para lagi tayong mabango. Ano pa? Malinis. Yes, kasi then nakakaiwas din tayo sa sakit. So meron tayong example dyan. Ano nga ulit to? Washing hands, brushing teeth. Ano pa yung mga halimbawa ng hygiene sa katawan natin? Anyone po? Yes po. Armpit daw. Ano pa? Po? Nails. Ano pa? So, yan po yung mga example ng hygiene. So, how to brushing your teeth. So, please read.
Class? So, every morning po is dapat nagtututbrush tayo bago gumising. Sino nagtututbrush bago gumising? Itaas. Oy, bago gumising. Sino ang nagtututbrush? Ay, oo po. Sorry po. After po. After. Sino po? Oh, okay na. Okay na po. Okay na. So, after and before. So, every morning and every night is dapat nagtututbrush. So, sino ang laging nagtututbrush dyan? Itaas. Yan. Very good. So, ilang beses sa isang araw dapat magtutbrush? 3. Again, ilan nga ulit? 3. Very good. So, second naman is? Siyempre po, kapag magtututbrush tayo, kailangan natin ng hindi po sabon. Ano nga ulit? Toothbrush and toothpaste. Next naman, Colgate, parang silang po yun. Okay? Next. Yes. So, paano kayo mag-toothbrush? Paano? Then, pag magtututbrush po dapat up and down, then sa side, then dapat sinasama rin yung dila. Tinututbrush din dapat yan. Very good. So, ilang oras dapat, ilang minutes po dapat tayo nagtututbrush? Again, ilan? Very good. So, how to wash your hands? Number 1. Very good. So, ang una natin ginagawa bago tayo maghuhugas ng kamay is, yes, babasaon muna. And next one. Yes. After po mabasa ng tubig yung kamay natin, anong susunod? Yes, sasabunin na po natin. And then, scrub siya for 20 seconds. Very good. And then, next. So, dyan, ang sunod na po is, anong susunod na gagawin kapag, sabunan? Ano ulit? Yes, balnawan. Next naman po is, yes, after po mabanlawan is, pupunasan na po siya ng malinis na towel. Alam niyo ba kung paano maghugas ng kamay? Paano kayo maghugas ng kamay? Patingin nga. Sa face po yan. Paano? Ayan, very good. Next is, what is nutrition? Class, please read. Nutrition means eating foods that help our bodies grow strong. Yes, kapag kumakain tayo ng mga ng healthy or ng mga pagkain is nagiging healthy tayo and then nagiging strong ang ating katawan. So kapag ang kinakain natin is hindi masustansya, anong mangyayari? Yes. Yes, ano pa? Kapag laging matamis yung kinakain natin, anong magiging? Yes, diabetes. So, meron tayong healthy and unhealthy food. So, we have so, sa healthy foods, anong mga nakalagay? Fish, egg. Sa unhealthy food naman? Kidney, soda, rice, steak, burger. So, ano pa yung alam ninyong halimbawa ng healthy foods? Anong klaseng gulay? Ang palaya, ano pa? Yes, eggplants. Sa unhealthy food naman, ano pa yung junk foods, tapos?
Yes. So, sino mahilig sa unhealthy food? Sino mahilig kumain ng mga candy, soda? Yes. Dapat iwasan natin kumain ng unhealthy foods. Lalo na kapag candy. Kasi, okay lang po kumain, basta balance lang po. Yes po. Masama rin sa katawan kapag sobra-sobra din. So, dapat is kumakain din tayo ng gulay. Sino kumakain ng gulay dyan? Ay! Yes! Dapat hindi puro chicken ang kinakain ninyo. So, before that is may pa-activity si teacher. So, sa activity 1 po is ang gagawin nyo lang is magda-draw kayo ng smiley face kapag good hygiene. Kapag bad hygiene naman is sad face. Anyone, sinong gusto? Sino po gusto? Ate Rich? Suicide. Yes po. Very good. So next, sino pa? Kim? Dapat hindi nasapos ng battery. Again, sino pa? Mary? Trixie? Jello ang next. Very creative. Next po. Pakapot mo na daw tabi ng ano mo ah. Sino pa ang gusto? Angge. Bikin. Very creative man talaga ang sakuyang mga students. So, bigyan natin ng Latina clap. Wait lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobrang Latina. So, next naman is safety. Please read, class.
Safety means being protected from harm, danger, or injury. Yes. It's about keeping people, especially children, in a secure environment where they can live, play, and learn without getting hurt. Okay. So, ang safety po means stay away from danger, and dapat is lagi kayong nag-iingat kapag naglalaro sa labas ng bahay. Kasi kung naglalaro kayo sa labas ng bahay, is may possible po na ma-aksidente kayo, lalo na po kapag nasa harap kapag naglalaro po kayo sa kalsada. Yes. So, dapat lagi kayong nag-iingat. Naintindihan po? Again, what is safety? Okay. So, naintindihan po ba ang lesson ngayon? So, meron tayong safety rules sa home and sa school. So, sa number 1, please read. Don't play with sharp objects like knives or scissors. So, sa number 1 po, dapat yung mga kutsilyo o yung matatalim na bagay po is hindi pinaglalaruan. Naintindihan po? Number 2 naman, Don't open the door for strangers. so sa number 2 po is dapat kapag may hindi kayo kilalang tao is hindi dapat binubuksan yung pintuan. So dapat ipinapaalam mo na sa parents. Naintindihan? Number 3, Never touch electrical outlets or phones. so sa number 3 is dapat yung mga electrical outlets, so hindi dapat natin siya hinahawakan, lalo na kapag basa yung kamay natin. Dapat hindi nyo siya sinasaksak saan? Yes, kasi may possible po kasi na makuryente kayo. Naintindihan po? So sa number 4 naman, Strangers near or around school. so yan. So pag nasa school po is dapat halimbawa po kasi pag sinabi nung stranger na yon is na susunduin kayo, then susunduin kayo sabi ng mother mo is dapat wag po agad tayo magtiwala. Naintindihan? Number 5, The teacher is something is wrong or someone is hurt. yes po. So, sa number 5 po, if may nangyari po sa mga classmate nyo or nasugatan, dapat ipapaalam kay teacher. Okay po? Number 6, Do not play with things that do not belong to you. yes. So, kapag hindi po, Angelo po, bakit po tumatawa? Makinig po. Sa number 6 po, dapat hindi pinapakailaman yung gamit na hindi iyo. Kasi, kapag yes, masama po na kunin yung hindi na, masama po na pakailaman yung gamit ng hindi sa inyo. So, sa activity naman, sa activity number 2, so, meron tayong dito, picture. So, ang tawag dito is grocery bag game. So, sa loob nito is, may ipapakita ko sa inyo kung anong picture na yon, then, i-identify ninyo kung healthy or unhealthy. Naintindihan po? Unhealthy. Very good. Po? Hindi po sapatos yon, bread po. Sino mahilig sa cupcake? Yes, sino po mahilig sa mukhang mukhang sa itlog po?
Sino po mahilig sa itlog? Next po. Next one. Healthy. Very good. So, remember, please read. Yes, so dapat po dapat lagi tayong malinis and then lagi tayong kumakain ng mga gulay, hindi lang po puro fried chicken and ano pa, fries. Dapat ingatan din po natin yung sarili natin para makaiwas tayo sa sakit. Naintindihan po? So, sa activity 3 naman, we have activity number 3. So, group activity po to. Assignment yan. Ito ang activity number 3. So, ang group nyo po is dito na group 1 and group 2. So, sino ang magiging representative nyo? 5 lang po ang kailangan. Sino po? Pili na po. Meron na po ba? So, nakikita niyo po ba yung hygiene station? Yes. Again, ano ulit to? Hygiene station. Yes. So, ang gagawin nyo lang po dyan is, pipili po kayo dito. Pipili po kayo dito kung saan ba dapat nakalagay. Saan mo ito? So, asan na po yung representative ninyo? Kayo na po, bilis na. Wala. Ako na lang pipili. Mary, sa group 1. Mary, Canicula, ano pa kani? Oferio, then Jill, tapos Trixie. Sa group number 2, meron na. Joy, Pinto, and Elvira, Sambo, 1, 2, 3, 4, Manuel. So, ang gagawin nyo lang po, hahanapin nyo yung picture na, kung saan yung may makasi sa picture na to is my bad hygiene, then, ano? Uy, wait lang po, wag magulo. Isa-isa lang. Group 1, nasaan? Group 1. Yes. Line mo na, group 1. Hindi po.
Yes. Wait lang po. Wala ka po. Wala po. Brush your tongue. Nalingo kayo kay Lagan Facebook. No, man. Hindi ko nasan ka nakatiyan mo. Yes. So, naintindihan niyo po ba ang nilesson natin today? So, kapag hygiene nga, ano? Yes po, dapat mini-maintain ang pagiging malinis sa katawan. Sa nutrition naman, ano? Yes, kumain po ng healthy foods. Sa nutrition station, ay sa safety station, yes. Yes, dapat umiiwas tayo sa mga sa mga danger. Naintindihan po? Yes. So, for the assignment po, in the paper, draw yourself doing something that keeps you clean, eating something healthy, or following a safety rule. So, next week is kukunin ko yung next week is ipapasa na yung assignment ninyo. Naintindihan po?